Hello, good day ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan at mga kinalaman po sa GCash. At ngayon guys, gusto ko lang pong i-address ang isa sa mga messages na natanggap po natin itong mga nakalipas na araw o linggo tungkol po sa isang akusasyon na ako daw po ay G-Loan collector. Ayan. Narito po ang kanyang message para sa atin. Mula kay Christian Eludo, "Ikaw ata ang G-Loan collector. Napanood ko nga sa vlog YouTube, ang daming comments yarn. Pinaggagawa mo, di naman katotohanan. Ano ngayon kundi farm namin na ang G-Loan, bugok na vlogger. Ha ha ha. Bakla," sabi ni Christian Eludo. Ayan, kita po ninyo ha, siya po ay nag-message sa akin na ako raw po ay isang G-Loan collector. Yan. Maraming salamat po. By the way, gusto ko lang po linawin, unang-una ako po ay hindi empleyado ng kahit anong kumpanya. O, di ba? Malinaw po yan. Hindi po tayo connected sa kahit anong kumpanya. No, wala po tayong employee-employer relationship sa kahit kanino, sa kahit saan, sa kahit kanino pa mang pribadong kumpanya. Kahit publikong gobyerno, no, publikong kumpanya, wala po. Hindi rin tayo empleyado sa gobyerno. So wala po tayong employment ngayon. Ano po, kahit nung mga nakaraang buwan, no, actually simula po October 2024, hindi na po tayo connected sa officially. Hindi na tayo connected sa kahit 2026 na ngayon, di ba? Hindi tayo connected sa kahit anong pribadong kumpanya, no? And recently sa AXA Philippines, no, hindi na rin tayo nakapag-renew ng ating lisensya last December 2025, no? So wala na talaga tayong connection sa kahit. At saka yung AXA naman, hindi naman yan collecting agency, insurance company po yun, mga kaibigan. So to answer your question and your accusation, hindi po ako connected sa kahit anong kumpanya. Therefore, hindi po ako G-Loan collector. Hindi rin po ako empleyado ng G-Loan o ng Fuse Lending o ng GCash, no? Yan. At saka wala pong katotohanan yung akusasyon ninyo. Pangalawa po, yung mga sinishare po natin dito ng mga tips, mga payo, mga experience, yan po ay galing mismo sa aking karanasan bilang G-Loan customer, G-Loan borrower at GCash user. At yung iba po ay binabasa nating mga comments na experience din naman po nung iba nating mga kababayan. Ano po? So, hindi applicable sa inyo yung experience nila o hindi po ninyo naranasan yung experience nila, hindi naman ibig sabihin, hindi na po totoo yung kanilang karanasan. Ganun din po. Nirerespeto din natin yung inyong karanasan. Kung iba po ang inyong naging karanasan, we invite you to comment down below ano po yung naging experience ninyo upang nang sa gayon po, ladies and gentlemen, ay ma-share din natin sa iba upang magbigay tulong din po sa kanila, magbigay assistance din sa kanila, ma-enlighten din sila sa problema o sa sitwasyon na kinakaharap po nila. Malimit lang naman po na inquiry po ng mga kababayan natin, yung G-Loan nila, hindi nila natanggap agad, di ba? Ganun lang naman po. O kaya, nagkakaproblema sila dahil yung nagkaroon sila ng amount due na hindi naman napakinabangan yung G-Loan. O kaya naman po, hindi nila alam kung paano o saan magbabayad ng kanilang mga G-Loan amount due dahil nga wala na yung GCash nila o nawala yung SIM card nila. Okay po? Kaya mga kababayan, ano po, wini-welcome po natin ang lahat ng inyong mga comment, ng inyong mga messages, ng inyong mga feedback. Maraming salamat po dahil kahit magkakaiba po tayo ng opinion, ay pinapanood niyo pa rin po ang aking mga YouTube videos at hinihingi ko rin po yung inyong mga insights or mga comments po ninyo tungkol po sa mga videos at mga information na may kinalaman po sa ating mga topic tulad po ng GCash, G-Loan, upang nang sa gayon, ma-share din po natin yan mga kaibigan sa mga kababayan po natin na nagkakaroon din ng problema ng kagaya po sa inyo. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.